Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nanding araw na yon, si Jesus ay lumabas ng bahay, naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpulan siya ng makapal na tao, kaya lumulan siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon, tinuka ang mga iyon. May binhi naman nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa ron, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, natuyo, palibasa ay walang gaanong ugat. May binhi naman nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at kininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nagpuhay. May tig-100, may tig-60, may tig-30 butil ang bawat buhay. Ang may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad, tinanong si Jesus, "Ba't po niyo dinadaan sa mga talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Pinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Subalit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, kukunin pa. Nagsasalita ko sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumingin sila, ngunit hindi nakakakita. Nakikinig, ngunit hindi nakarinig ni nakauunawa. Natupad nga sa kanilang hula ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo na makinig, hindi kayo makauunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang tenga at pinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di si sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo, sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nananasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita. Makarinig ng inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ang katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama, inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Nilalarawan ng binhing na hasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya hindi nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Nilalarawan naman na nahasik sa dawagan na nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan. Napat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi makapamunga. At nilalarawan na nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-100, may tig-60, may tig-30. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ebanghelyo po natin ay isang pamilyar ng ebanghelyo na alam natin, ang tawag po dito ay ang talinhaga ng mga hasik, the parable of the sower. Sa mga susunod na mga linggo ay iba't ibang talinhaga ng Panginoon yung pagninilaya natin. Talinhaga dahil puno ng pakahulugan ang ginagawang pangangaral ng Panginoon. Bagamat ang hinahango niyang mga bagay para pagnilayan ay mga ordinaryong bagay sa buhay ng tao. Gaya ng narinig natin ngayon, yung pagtatanim, yung mga binhi, o yung mga inihasik. Sa maraming mga paliwanag, sa paglipas ng panahon, sa mga nababasa din po namin, iba't iba na yung tinawag sa talinhaga na to. Minsan, sabi nila, hindi lang parable of the sower, parable of the seed. Minsan naman, parable of the soil. Kasi nga pag pinagninilayan po natin, katulad ng sinasabi ng Panginoon, naririnig natin ito, naiintindihan ba talaga natin? Nababasa natin yung salita ng Diyos, talaga nga bang nakikita natin? O kung meron man tayong pandinig, talaga nga bang pinakikinggan natin? Do we listen intently? At kung nakikita natin ay talaga bang tinititigan natin at tinitingnan natin? Madalas sa ating buhay, naririnig natin, sabi, oh, naririnig ko. Oh, di ba? Kaya nga pag may proceedings noted, oh, talaga nga bang narinig? Oh, titingnan ko. Oh, yung nga bang titingnan, talaga nga bang titingnan o saka na lang? Di ba? Yan yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Pero bakit nga ba sinabi ng Panginoon, tumingin man ang tumingin, makita man ang makita, pero kung sarado yung puso, hindi maiintindihan. Hindi dahil hindi maiintindihan, kundi dahil ayaw intindihin. Dahil ayaw tingnan o ayaw unawain. Naalala ko nga dati po, may kwentong ganun. Hindi ko matanda kung maaalala nyo pa yung bata na pinapahid yung lollipop do sa t-shirt ng mama do sa tabi. Sabi na puting-puti yung damit ng mama, pinahid yung lollipop na multicolor. Kung makita nung nanay, sabi na nanay, huwag mong gagawin yan. So, nagpigil na yung mama dahil pinigil naman ng nanay. Maya-maya, nung nalingat yung nanay, pinahid na naman uli yung lollipop. Pagkapahid ng lollipop, titingnan uli ng mama. Sabi, di ba't sabi ko sa'yo, sabi nung nanay, pag may papahid yung lollipop mo, okay na sa kanya. Nung uli, tinitigan na talaga ng mama yung bata, nakipagtitigan din. Tapos habang nakatitig sa kanya, pinahid uli yung lollipop. Na nakita nung nanay, sabi na nanay, di ba sabi ko sa'yo, kung may papahid yung lollipop mo, dahil dudumi yan. Kita niyo. Akala mo papahid yung lollipop dahil namantsahan o nadumihan yung t-shirt ng mama, yung lollipop pala ng bata yung dudumi. Yan po yung tagpo ng ebanghelyo natin. Naririnig natin, maski sa salmong tugunan, binibigay na sa atin yung sagot. Nagbunga na masaganang binhi sa mabuting lupa. Ang tanong, ano nga ba tayong klaseng lupa? Sa salita ng Diyos, yun po yung unang magandang balita sa ebanghelyo natin. Hindi nagbabago. Hindi mahalaga sa Panginoon kung anong klaseng lupa tayo. Nihahasik ng Panginoon yung binhi na yan ng kanyang salita sa bawat araw ng ating buhay. Hindi siya namimili. At ngayon, kung isipin po natin, ang salita ng Diyos, mas madali mo nang marating at maabot. Noong araw, yung Bible, hindi naman lahat may Bible. Mahal yung Bible. Tapos, hindi pa nakasalin talaga sa Tagalog noong araw na ordinaryo. Minsan meron yung nagbibigay ng Bible, yung Gideon, di ba? Merong maliliit na ganun. Tas gospel lang.
Kaya lang makikita yun sa motel. Nakalagay doon yung salita ng Diyos. Kaya lang magbabasa kaya ng salita ng Diyos yung mga nandun sa lugar na yun. Pero gayon pa man, nandun yung tanong. Nandiyan na yung mga Bible. Mas affordable na ngayon. Nakaprint siya sa iba-ibang mga lingwahe. Maski sa ibang mga dialect. Pero binabasa ba natin yung salita ng Diyos? Pero kung sabihin mo na malabo na yung mata mo, ngayon may mga app, maririnig mo. Hindi mo na nga ipipindot eh. Dahil sa AI ngayon, sasabihin mo lang yung verse. Matthew 6:13, makita mo, magsasalita na yung nandun. Kung sa teknolohiya ngayon, ganyang kalapit yung salita ng Diyos, at kahit hindi ka magbasa, makinig ka ng commercial, manood ka ng TV, sa paligid, ang salita ng Diyos, naging makikita natin. Lahat ng pamamaraan na yan ay pamamaraan ng Diyos para ipaisip sa atin yung kanyang salita. Sa lahat ng mga simbahan, pag pumapasok ka, nakikita mo lagi, nandun yung mga 10 Commandments. Tanungin mo nga sarili mo, kabisado mo pa yung 10 Commandments. Nadadaan-daanan mo, araw-araw yan. Yun yung sinasabi na Ebanghelyo. Para tayong lupa na nasa tabi ng daan na actually, hindi tayo yung lupa na nasa tabi ng daan. Tayo yung dinadaanan lang natin yung salita ng Diyos. O baka mamaya sinasagasaan lang natin yung salita ng Diyos. O baka mamaya tinatapak-tapakan lang natin yung salita ng Diyos. Salita ng Diyos laging nandyan. Hindi nagkukulang ang Panginoon para iparamdam, iparinig, ipakita, ipaunawa sa atin yung kanyang salita. At hindi po yan paramihan ng alam tungkol sa salita ng Diyos. Lagi ko nga po sinasabi, mula sa unang aklat ng banal na kasulatan, mula Genesis hanggang sa panghuling aklat sa bagong tipan, sa aklat ng pahayag o Revelations. Isang salita lang yun kung iisipin po natin. Every time we read the Word of God, isang salita lang talaga yung mensahe ng Bible. Pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi mo man makabisa o sabihin mo man na wala ka oras sa pagbabasa. Kung bukas ang puso mo sa pag-ibig ng Diyos, yun ang pagiging mabuting lupa. Kaya nga po, yan yung unang pinapahayag sa atin. Hindi nagkukulang ang Diyos ng pagpapahayag ng kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Paminsan na itatanong natin, bakit ganito yung mundo? Bakit ganito yung Pilipinas? Bakit ganito yung buhay natin? Hindi yung kasalanan ng Diyos. Ang Panginoon, hindi nagkulang. Sinugo niya yung kanyang anak. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagkatawang tao na kanyang pag-ibig para sa atin. Yan po yung unang mensahe sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito. Ang Diyos, araw-araw, habang tayo nabubuhay, laging nag-aabot ng kanyang pag-ibig sa atin. At nararamdaman natin yun. Tanong lang po ay, anong klaseng lupa tayo? Yun po talaga yung punteriya ng talinhaga. Kaya nga sabi ng Panginoon, pakita mo man na ipakita, iparinig mo man na iparinig, kung yung lupa ay hindi sanay tumanggap, walang mangyayari. At lalong higit kung hindi lang hindi sanay tumanggap, kung ayaw niyang tanggapin. Kaya po pagtitignan natin, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo yung binigyan ng Panginoon ng kaisipan at kalayaan. Kahit mahal na mahal tayo ng Diyos, kung sarado yung puso natin, kung ayaw natin siyang patuloyin sa ating buhay, hindi niya tayo maililigtas. Naalala ko nga po yung sabi ng professor namin noong araw sa seminaryo. Sabi niya, God cannot force you to go to heaven if you want to go to hell. Sabi niya, hindi ka pwedeng puwersa yun ng Diyos na pumunta ng langit kung talagang gusto mong pumunta sa impyerno.
Pero gayon pa man, kahit meron tayong ganong kaisipan, hanggat tayo nabubuhay, hindi nananawa ang Diyos na bigyan tayo ng pagkakataon. Kaya ako minsan nasasabi natin, ang masamang damo, mahabang buhay. Diba? Lalo na pagka nakukulong sa nagkakasakit, di ba? Nagpa-fluctuate yung mga blood pressure, susunod dyan, mga naka-wheelchair, lahat. Pero hindi dahil ang Diyos ay palalo. Hindi dahil ang Diyos ay mahabang pasensya sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, huwag nating sayangin yung pagkakataon na yan ay binibigay sa atin ng Diyos. At huwag din mangyari na isipin natin na mabuti na tayo. Pag nagnilay po tayo, makikita natin ang dami pa rin nating pwedeng magawa, mabago, mapagbuti sa ating buhay. Sa Ebanghelyo po ngayon, binigyan po tayo ng apat na larawan ng lupa na kung saan ay maaaring maging tayo. Una, narinig po natin yung lupa na nasa tabi ng daan. At pinaliwanag mismo ng Panginoon. Sa dulo ng Ebanghelyo natin na binasa, sabi po doon, yung binhing nahasik sa tabi ng daan, hindi nakikinig sa salita tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi nauunawaan nito. Kaya pag dumating ang masama, kinaagaw, nahasik sa kanyang puso. Salita ng Diyos, naririnig natin, nakikita natin, pero inuunawa ba natin? Pag nagbukas ka ng TV, pag dumating yung 3:00, may nagdadasal, 3 o'clock prayer. Alam natin, 3 o'clock prayer yun. Ano bang ginawa mo? Tumigil ka ba para magdasal? Kung nilipat mo yung channel. Kung nilipat mo yung channel, di mo naiintindihan. Imaginein mo yun. Ano ba naman yung ipagkakaabala sa iyo nung tumigil ka ng 3 minuto o 2 minuto para magdasal man lang at magnilay sa iyong buhay? Naisip mo ba na yung 3 minutes na yun, kawalan nga ba sa akin yun? Samantalang binigyan ako ng Diyos ng 24 hours para mabuhay ngayon. Yung 3 minutes na yun, dumaan lang ba na narinig mo tapos wala lang? Pagkaraan nun, tuloy ka lang kung ano yung gusto mo. Hindi natin namamalayan. Pag yung buhay natin lakad lang tayo ng lakad, daan lang tayo ng daan, binabaliwala natin o tinatapakan natin yung salita ng Diyos. Maski simbahan, di po ba? Dumadaan tayo sa simbahan. Noong araw, pagka nadaan sa simbahan, makita mo yumuko, makita mo nag-cruise. Merong iba, pagdadaan sa simbahan, saka pa haharurot yung maiingay na tambutso, saka pa bubusina. Di ba? Samantalang ng araw, tatahimik ka. Magpapatay ka pa nga ng makina, lahat. At lalong higit, nandun na yun, dadaanan mo. Ano ba naman yung mawawala sa iyo na tumigil ka kahit sumandali? Nadadaig tayo ng isipin na busy kasi ko eh. O kaya meron pa akong gagawain. O di kaya madidistract ako. Ilan nga ba sa atin yung nakauunawa at talagang naririnig na sa buhay natin, eto, tinatawag ako ng Diyos. Ano yan? Hihintayin pa ba natin na tayo ay may sakit? Hihintayin pa ba natin na tayo ay may problema? Tapos saka natin hahanapin, saka natin pupuntahan ang Panginoon Diyos, samantalang araw-araw hindi nagkukulang ang Panginoon ng pagpapadama ng kanyang presensya, pagpapaabot ng kanyang pag-ibig at pahayag sa bawat isa sa atin. Kung saan tayo nandun? Kung saan tayo nandun? Tanong ay, dinadala ba natin ang Panginoon sa lugar na yan? Yung dadaanan na yan, yan yung ordinaryong buhay natin.
Yung daan na yan yung ordinaryong nilalakaran natin. Sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pakikitungo sa pamilya. Paano nga ba yung salita ng Diyos naririnig natin? Sa pakikitungo natin sa isa't isa. Sa ugnayan natin sa ating pamilya. Paano nga bang salita ng Diyos pinapahayag? Tanungin mo yung sarili mo pag nag-uusap kayo sa pamilya. Ano nga ba yung salita ng Diyos na mamagitan sa inyo? Bahagi ba ng conversation nyo sa pamilya yung salita ng Diyos? Di mo naman kailangang basahan ng Biblia yung anak mo. Pero siguro naman, meron kang alam ng mga salita ng Diyos na pwedeng gumabay sa iyong buhay. O kaya sa inyong araw-araw na relasyon bilang mag-anak, meron kayong panahon para sa pag-uusap. Pag tinignan natin yung profile ng mga bata na nanakit, na maril, na gumawa ng kalokohan, o kaya mga naging kriminal, pag tinignan natin, ano nga bang relasyon meron sila sa pamilya? Nag-uusap ba sila? Kasama-sama ba sila nagdadasal kahit papaano? Hindi ko po sinasabing kulang sila sa kabanalan o mas banal tayo. Pero yun po yung hamon sa atin eh. Ano nga ba yung salita na yun ng Diyos ay mamamagitan sa atin at maririnig at maipapahayag? At dinirinig natin at tinitingnan natin sa ordinaryo nating buhay. Nalala ko nung araw nung uso pa po yung kaset. Nung araw kasi kaset yung ginagamit na pagtutugtog. Eh siyempre, pag bibilin mo, kailangan susubukin lahat. Umaandar ba lahat? Diba? Umiinit, o kung ano man yung gamit, o umiilaw ba lahat. Pagdating doon sa radyo na kaset, kailangan pakita na umaandar yung kaset, tumutugtog. So kailangan ngayon ng ano tawag doon? Ng tape. May tape na sample tape na ilalagay. Wala namang demonstration tape lahat yung iba. Sa dami ng mga nagtitinda. Tawa po ako ng tawa kasi yung demonstration tape nung babae na nagtitinda, charismatic song. Nung araw, di naman ganun kapopular yung charismatic song. So yun yung demo tape niya. Nang tumugtog na dun sa karaoke, dun sa kaset, narinig ko yung charismatic song. Sabi namin, malakas ba talaga yung karaoke na yan? Sa loob-loob namin. Para marinig dun sa tindahan, dun sa mall, yung kanta ni Lord. Oh, para imagine mo, nandun ka sa tindahan, tapos naririnig mo, religious song. Nilakas pa namin, sabi ko, at least makapangaral na salita ng Diyos. Oh. Yung mga tao nagdadaan, maisip nila ang Diyos. Tapos pagkaraan, tinanong namin yung babae, hindi niya lang pari kami. Sabi namin, naniniwala ka ba dyan sa pinatutugtog mo? At meron kang ganyan. It turned out, membro daw siya ng charismatic. No, yun naman mga ganyan eh. Kanta-kanta lang yan sa mga emosyon. Aba, sinesermona na kami. Hindi po. Yung pong buhay talaga, pag malapit po kayo sa Diyos, ganito, ganyan, ganito po talaga. Opo. Yan po, yan, yung kahit po sa trabaho, ganito. Ito, tuwa ko pagkaraan. Bakit? Kasi kahit marami siya iniintindi, kahit ang trabaho lang niya ay ganun, regular daily wage lang yung tinatanggap niya, bit niya yung tape na yun. Binili niya talaga yun at yun na inisip niya na nandun na gusto niya naririnig para naaalala niya ang Diyos. Tingnan natin tayo, meron ba tayong oras? Nasasabik ba tayo? Natutuwa ba tayo pag naririnig natin? Tumitigil ba tayo? At kinukuha ba natin yung pagkakataon na yun para magnilay? Dahil kung hindi, pag nilipat mo na yung channel na yun, pag pinatay mo na yun, pag dinaanan mo na yun, pag binaliwala mo na yun, yun yung sinasabi ng Panginoon, dumarating yung masama at inaagaw ang nahasik sa ating puso. Sa akala natin ang buhay natin okay lang. Yung pangalawa, yung batuhan. Sabi doon, tinatanggap naman. Kaya lang hindi naguugat. Kasi nga, mabato.
Dito, kaakit-akit na salita ng Diyos sa buhay natin pag maganda yung nararanasan natin sa ating buhay. Masarap pakinggan ng Diyos na mabuti, mapagbigay kapag sagana tayo sa mga bagay. Pero pag dumating yung pagsubok, pag dumating yung mabibigat na mga hinahamon sa atin, ito yung kailangan mong gawain. Doon nagdadalawang isip. Kaya po, sa panahon ngayon, ang hirap kasi para bang sinanay ang mga tao na sa madali, sa maginhawa. Kaya pag dumating na yung mga hirap na yon, na kailangan piliin mo kung ano yung totoo, kahit inconvenient. Kailangan sabihin mo yung katotohanan kahit maaari kang usigin. Kahit lakaran mo yung katuwiran, kahit ibig sabihin nito magsasakripisyo ka. Hindi nagagawang dagli. Kaya pag dumating yung ganong bagay, tumatalikod. Ang gusto lang nating pakinggan at sundin yung mga bagay na madali para sa atin. Pero yung mga bagay na may kagat sa puso natin, yung mga bagay na hahamunin tayo para talikuran natin yung kasalanan, yung mga bagay na hahamon sa atin para magtiyaga, magtiis, magparaya, ay ibang usapan na yun. Kaya po, dyan, nasusubok po tayo. Yung pangatlo, yung pong nandun sa tinikan o dawagan. Tumutubok, malago, kaya lang hindi makapamunga. Pero pansinin niyo po yung binigay na paliwanag. Hindi lang tinik na magpapahirap, kundi bagay na sasakal. Kaya hindi ibig sabihin lang dumadaan ka sa pag-uusig o pagsubok. Minsan nandun din na yung mga bagay na inakala natin na maginhawa, inakala natin na maganda, inakala natin na masarap. Sabi nga nung kanta nung araw, killing me softly. Diba? Hindi mo namamalayan. Ang daming mga bagay yung nilalagay mo sa iyong katawan. Yan, lalo na yung mga bisyo. Sino bang tao ang hindi umiinom, ang enjoy na enjoy? Sige, tagay pa. O, diba? O kaya maninigaryo, sige, hitit pa. O, tapos sa bandang huli, saka ka magkakaroon ng emphysema o kung ano, saka mo sasabihin, kasi nung bata ako, ganito, ganyan. Hindi natin namamalayan yung mga bagay, yun din yung sasakal sa atin at magpapahirap at lahat. Kaya, dahil doon sa mga bagay na ito, hindi tayo makapamunga ng lubos. Hindi natin maisabuhay. Ano po yung hamon sa atin? Na nandun. Pag sumikapan natin na maging mabuting lupa. Tingnan natin ating sarili. Tanungin natin ating sarili. Anong klaseng lupa ba ako? Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano kayang klaseng lupa yan? Yan ba ay banday-banda, lahar? O graba? O garden soil? O, diba? Kasi pag tingin natin, iba-ibang klaseng lupa po yan sa buhay natin. Mahalaga po na tingnan natin. Pero, huwag tayong tumigil na sinabi na natin, ganitong klase akong lupa. Kaya nga di po ba, pag ang magsasaka, anong gagawin mo? Ihanda mo yung lupa, di ba? Tatanggalin mo yung mga tinik, tatanggalin mo yung kung ano-ano, lilinisin mo, bibistayin mo, para talagang makuha mo talaga na ito yung magandang lupa. Nang sa gayon, pag tumubo, tinanim mo yung binhi, talagang mag-uugat, lalaki, walang damo, lahat ganyan. Ganon din sa buhay natin. Huwag nating sabihin na wala nang mangyayari. Yan talaga ako. Pag nagkagana ng disposisyon natin, tayo mismo yung naghilig sa sarili natin kung saan tayo. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi. Hindi mahalaga sa Panginoon kung anong klaseng lupa tayo. Ang mahalaga sa Panginoon ay
Paano natin bubuksan yung sarili natin? Kaya ngayon ang sabi dun kung magbabalik loob sila, makauunawa ang kanilang isip, makaririnig ang kanilang tenga, makakakita ang kanilang mga mata, at pagagalingin ko sila. Kaya yan po yung hamon sa atin. Paano natin papanibaguhin yung ating sarili? Paano natin pagtatagumpayan yung mga tukso? Paano natin susupilin yung ating mga hilig at kayabangan? Paano natin gagapihin yung kasakiman o pagkamakasarili sa bawat isa sa atin? Kaya po araw-araw, lagi po tayong magdasal. Hindi po natin magagawa kung hindi tayo tutulungan ng Diyos. Makapangyarihan yung pagdadasal. Dahil sa oras na tayo po nagdasal, hindi maaaring hindi tayo liwanagan at gabayan ng Panginoon. Kaya tumawag tayo sa Kanya para matanggal natin yung mga bato na nagpapabigat sa buhay natin. Papalaya tayo ng mga pabigat na to sa ating buhay kung kaya humihingi tayo ng tawad at nagpapatawad tayo. Mabunot natin yung mga tinik o yung mga dawag na humahadlang sa atin para higit tayo na maging mabuti. Para madalisay natin yung ating mga sarili. Mabasag natin yung bato ng kayabangan, ng kasakiman sa ating sarili. At buksan natin ang puso natin sa Panginoong Diyos. Kaya po, yan yung tingnan natin sa ating sariling buhay. Sa araw-araw. Sa ating mga pagdidesisyon, sa ating paggawa, sa pamilya, sa buhay natin. Paano nga ba natin to ginagampanan? Nung isang araw, pinukwento po yung buhay ng isang bata na namatay sa pamamaril doon sa Tacloban, doon sa eskwelahan. At yung isang bata doon, si Chris Lawrence, isang Boy Scout. Tapos kinukwento nung mga tao, nung magulang, nung mga klase, nung teacher, kung paanong sinabuhay talaga nung bata yung pagiging Boy Scout niya. Kasi nung kasagsagan nung barilan, siya talaga yung naglakas ng loob na lumapit doon sa pinto at para pigilan yung pinto na mabuksan ng hindi makapasok yung namamaril. Nga lang sa paggawa niya na yun, na naig yung namaril, nabuksan, nabaril siya at namatay siya. Pero pagkaraan ng bagay na yun, lumilito yung mga kwento tungkol dun sa kanyang kabutihan. Nung nakikinig po ako, yung isang kwento na mama, yung nagtitinda ng siomay doon sa eskwelahan, kinukwento na lagi daw bumibili yung bata nung siomay. Tapos laging keep the change. Dahil alam niya na yung kita ng mama ganun lang kaliit. Hindi niya kinukuha yung sukli. Tapos, naglalakad siya pauwi. Marahil yung sukli, magagamit niya para makapamasahe. Pero dahil iniwan niya, dahil gusto niyang mabigyan yung mama ng dagdag, naglalakad siya pauwi. Nung narinig ko po sabi ko, talagang ang mabuting loob yung bata. Bakit? Kasi alam niya kung anong ibig sabihin ng sakripisyo. Minsan, katiting lang, gagawain, kailangan pa may sasakyan. Kailangan pa may pamasahe. Lahat kinuwente. Pero doon makita natin paano ka pwedeng mag-alay. At sa kanyang murang edad, maliwanag sa kanya kung paanong pwede siyang magbahagi. At hindi siya nagkulang. Punong-puno siya ng kabutihan loob. Yung isa naman, yung pupunta kami doon sa Bethlehem, House of Bread. Inur kami nung isa sa mga social worker na nandun. Pilay siya, nakasaklay. Pumapani kami nung hagdan, nakita ko yung krus. Yung krus, walang kamay, walang braso.
may paa naman. Pero yung naputol, pero hindi nila inalis, siguro nabagsak, naiwang gano'n, sinabit pa din. Nakita ko yun habang pumapanik kami. Sabi ko, ito kakong si sister. Mas mabilis pang pumanik sa akin sa hagdan, sa kabila ng nakasaklay. Tapos yung krus na nandun, parang, ito yun, oh. Pero siya naman may kamay. Pero naalala ko yung nabasa ko dati noon, yung kwento doon sa panalangin doon sa Kristo na nawala ng krus, na nawala ng kamay, nawala ng braso. Na sinasabi, kasi yung kamay at braso ko ngayon ay ikaw. Iba nga nawala, pati pa yung paa, natilala ng torso. Pero pati yung paa. Pero ito yung tao, pilay. Pero sa kabila nun, mas mabilis pa siyang lumakad. Tapos naglalaan siya ng panahon para tulungan yung mga bata na nandun sa House of Apostolate, House of Mercy. Yan po yung mga ilang kwento na magandang tumanim sa isip natin. Tayo, meron tayong kompletong kamay at paa. Binigyan tayo ng maliwanag na pag-iisip. Binigyan tayo ng mga mata na malilinaw. Binigyan tayo ng tenga. Normal na normal tayo. Biniyayaan tayo ng napakaraming kabutihan ng Panginoong Diyos. Sana gamitin natin para tayo maging mabuting lupa. Araw-araw, lagi nating tingnan, ano nga bang mabubuting bagay ang mga nagawa natin? Ano nga ba natin na nabigyang buhay ang pag-ibig ng Diyos sa mga kaloob na biyaya sa bawat isa sa atin? Ilang mga tao nga ba yung naparamdaman natin ang kabutihan at pagmamahal ng Panginoong Diyos? Sana katulad ng mga tao na yun, maging inspirasyon din tayo sa isa't isa. Sa ating halimbawa, sa ating pamumuhay. Dahil ang salita ng Diyos, hindi lang bagay na makikita at maririnig. Hindi lang bagay na ipahahayag natin. Kundi hinahamon tayo na tayo mismo sa ating sariling buhay, maging buhay na pagpapahayag ng salita ng Diyos.